Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayo muli sa isang umagang puno ng pag-asa. Today is December 23, dalawang tulog na lang po ay isa-celebrate na po natin ang pinakahihintay na holidays taon-taon. Ito po ang Kapaskuhan. At dalangin ko na sa umagang ito ay kayo po, tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 11:43 DZMR para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Muli, ako po si Dr. Jennifer Gatiwan, your program host, at samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ang isang napapanahong usapin. Yan, nasabi po natin kanina, no? It's the holiday seasons at tuwing ganitong Kapaskuhan, ano po ang kadalasan nating gawain? Siyempre, reunion. At tuwing may reunion, andyan na po ang mga kainan. Okay? Ang Noche Buena Feast na ating pong pinakahihintay-hintay. Ayan. So, kakaiba ang ating Pasko ngayon. Starting last year, tayo po ay nagsa-celebrate na muli ng face-to-face Christmas celebration and we praise God na balik na po tayo sa ganong klaseng mga celebration sa ganitong panahon ng Kapaskuhan. Pero dalangin po natin na we still have to be a little bit more cautious dahil COVID is still there and flu is also there. At meron din po tayong tinatawag na mga non-infectious diseases na pwede pong magpatumba sa atin. Ito po yung mga hypertension, hypercholesterolemia, diabetes, o yung mataas na sugar. So, ang pag-uusapan po natin sa araw na to is 12 tips for holiday eating. Ayan. So, nakuha po natin siya sa parang kantang 12 Days of Christmas. But this time, it's 12 tips for holiday eating. So, nakuha ko po itong aking i-discuss today sa Harvard Health Publishing. At yung pong ating isi-share sa araw na ito. Na sabi nga po natin kanina, no, tuwing ganitong celebration ay maraming kainan. So, it can really be taxing sa ating kalusugan pag napadami tayo ng mga kakainin tuwing ganitong season dahil kaliwat kanan ang mga celebrations, kaliwat kanan ang mga invitations. Kuminsan it's so tempting talaga na lahat ng mga naihanda ay atin pong titikman. Ayan. So, kung hindi lang titikman, nagsasharon pa tayo, no? Sa ating mga kababayan na medyo napag-iiwanan ng ibig po ng Sharon is yung kanta sa Bituing Walang Ningning, balutin mo ako. So, nagbabalot pa tayo pa take home. Ika nga. So, etong 12 healthy eating tips is what you call defensive eating and cooking. Okay? So, how can we defensive in such a way that we will not end up as the victim na naka-confine sa hospital or naka-confine sa ating bahay. Ayan. So, number 1 na ating pong pag-uusapan is budget wisely. Ano ba ibig sabihin nitong budget wisely? Sabi dito, do not eat everything at feasts and parties. No matter how tempting to taste everything, huwag daw nating lahat titikman, but instead, be choosy and spend calories judiciously on the foods that you love. So, piliin lang daw natin yung mga gusto nating kainin. If you're familiar with what you call food exchange list or FEL, isa po itong user-friendly tool na na-develop to help a person sa kanyang healthy eating habits and follow a specific diet plan. Yan. Ito po ay nakakatulong, no, as a strategy na una po itong ginamit sa mga taong affected ng mga diabetes, mataas ang cholesterol. Okay? So ito pong food exchange list
from the word exchange, no? This is an exchange system that can simplify your meal planning and that will ensure a consistent, nutritionally balanced diet. So, kung may exchange gift, meron din tayong tinatawag na food exchange, no? So, aside from that, it adds variety in one's diet because exchanges in the same group can be eaten interchangeably. Yun. So, paano ba to ginagamit? Okay, so dapat familiar tayo. Meron po actually libro or kung minsan mga nanda-download na food exchange list sa internet. If you are interested, pwede po kayong mag-check online sa Food and Nutrition FNRI, no? Sa Philippines or yung DOST FNRI. Ayan, sa kanilang website or meron din silang Facebook page. Meron silang mga listahan doon na for yung food na pwede mong kainin, it could be exchanged into something else na makukuha mo yung equivalent calories or nutrients na kinakailangan mo sa iyong diet. Example, yung kanin. Okay? So, kunyari, ang kanin mo is kalahating tasang kanin. Ayan. We can have it exchange, no? Yung kalahating tasang kanin ng equivalent nun na calorie is 100 calories. At meron din siyang around 23 grams of carbohydrate and 2 grams of protein. So, you need a certain 100 calories sa iyong carbohydrate source. So, yung kalahating tasang kanin, pwede mong ipalit ng kalahating pirasong mais. Yun. You will get the same calories for that. Or, kung may kakanin, one piece suman. So, yun yung equivalents niya. Okay? So, hindi pag ikaw ay nagda-diet, kunyari, nasa party ka, ay nakakita ka nung kakanin, di ba? Bibingka o yung slice ng sapin-sapin. Kumuha ka nun, tapos kumuha ka pa ng kanin, nako, doble-doble na. Ayan. So, sa 1/2 cup of rice is also equivalent to 1.5, more or less 1.5 piece of pandesal. Yon. So, kaya exchange. Yan. So, parang medyo palitan ko nga yung aking carbohydrate source. So, yun yung mga pwede mong maging variety. Okay? Sa prutas, no, yung kunyari, you need 40 calories or you have to eat some fruits as well. Kunyari, kalahating pirasong lakatan na saging, kapareho daw yun ng isang pisngi ng ng mangga o isang slice ng pakwan. Yan yung mga exchangeable. So, lalo na sa mga kababayan natin na may mga diabetes or medyo kailangan i-lessen ang kanilang caloric intake and even sugar intake, yun ang kanilang pwedeng food exchange list. So, hindi pwedeng yung pupunuin mo yung iyong plato ng mga iba't ibang variety. Masosobrahan ka na ng calories, masosobrahan ka pa ng mga in terms of density ng iyong kinakain. So, this is a nice way to really know, to really watch what you're eating. Another example is one strip daw of bacon is equivalent to 1 teaspoon of oil. So, kung plinuno mo ng bacon yung platito mo, pag-almusal, o di para ka na rin isang tasang mantika ang kinakain. So, sa ating mga mommies dyan na mahilig mag-prepare ng mga luncheon meat, bacon, nako. So, healthy alternative for them is one slice of avocado, mas mabubusog ka na yun, mas puno na yung tiyan mo. Eh, yung fat na manggagaling dun is just equivalent to 1 teaspoon. Busog ka pa. So, magandang alternative yon rather than ang taas ng caloric content tapos kain ka pa ng kain. So, that's the meaning of budget wisely. Hindi yan yung budget ng ginagastos. Okay? Other than that is take 10 before taking your second serving.
Ayun. Ano ba ibig sabihin itong take 10? Kasi daw it takes a few minutes for your stomach to say na nabubusog siya. Okay, bago makarating daw yan sa utak mo. So, after you finish your first serving, take about a 10-minute break. Makipagkwentuhan ka muna sa iyong pinsan, sa iyong auntie, lolo, lola, sa mga ka-reunion mo. Huwag ka daw agad kukuha ng pagkain. Kadalasan kasi sa atin ngayon, no? Eat and run. So you were just after the food, no? Makadami, mag-take home and then uwi na. Mas maganda daw na yung 10-minute break na yun, marami ka na nakakwentuhan dyan, no? At the same time, hindi ka pa na-overeat. Okay? Aside from that, sa iyong break, drink some water. I said water, hindi drink some juices or soft drinks. Okay? And then recheck your appetite. Pagpansin mo na parang okay ka naman na, ayan. So yung second serving mo, konti-konti na lang. Kaya maganda itong take 10 before taking your second serving. Ibig sabihin, huminto ka daw muna ng around 10 minutes bago ulit mag-second serving. Ayan. So, let's go to the number 3. Distance helps the heart stay healthy. Ano tong distance? So, pagpunta daw natin sa kainan, sa party, distance yourself away from the food table. Yung iba nag-uunahan, gusto malapit sa buffet table. So, the safe way is, dun ka sa malayo sa buffet table para hindi ka mabilis matempt. Okay? Yon. So, hindi ka agad maya-maya, kurot ng kurot. Okay? Yung iba, pumupunta pa sa loob ng kusina. So, distansya amigo. Ika nga, sabi doon sa truck at sa mga nasa rear ng mga sasakyan. Number 4, do not go out with an empty tank. Huwag ka daw pupunta sa party na gutom na gutom. Yan. Mas maganda may laman na daw ng konti ang iyong tiyan. Okay? So, excellent pre-party na snack na pwede mong gawin is a combination of complex carbohydrates with protein and unsaturated fat. Tulad ng mga fruit slices. Okay? Tapos mga whole wheat bread. Yan. So, medyo malalagyan na yung tiyan mo at hindi na niya kailangan pang punuin pa. Okay, so don't go out with an empty tank dahil it's not a healthy way. And you will have the tendency na maging voracious eater kasi pang yung isipin natin, ay hindi ako nag-lunch para makarami ako ng pagkain mamaya. Hindi ako nagmerienda para makarami ako mamaya. Nako, hindi daw maganda yon, no? Warning, pwede yan ang maging cause ng tinatawag nating mga acute pancreatitis or mga bangungot. So it's not a healthy way. Dapat daw pagpupunta talaga sa handaan, may laman na. Number 5, drink to your health. Ayan. So, wine, beer, mixed drinks, mga alcoholic drinks, okay? You drink in moderation. Sa ganitong mga panahon, year in, year out, alam naman natin, no? Yung mga na-aksidente sa daan dahil drunk driving, hindi ka man lasing, pwedeng madamay ka dahil nakasabay mo sa daan na isang lasing. So, better drink to your health. Pwede uminom ng konti, but just make sure that you are not drunk enough to endanger your health. Aside from that, no, avoid alcohol on an empty stomach. Huwag ka daw iinom ng gutom. Huwag kang iinom ng alak ng gutom. Dahil alcohol increases your appetite and diminishes your ability to control what you eat. Tumatakaw ka lalo pag ikaw ay nakainom. Yun lang po. Kaya siguro gustong-gusto ng mga nagiinuman ng pulutan, no? Parang yun yung pika-pika, pulot-pulot. Yan. Pero nakakadami na pala. When you go to a party, so magandang party theme is may dancing party because at least, no? When you go to the party na may mga dancing, matatagtag agad yung
kinain. Dancing is a great way to work off some holiday calories. So, sa mga family gathering, since may mga nagkakaraoke na, habang kinanta na yung Dancing Queen at kung ano-ano pang kanta ngayon, maganda nga magpa-Zumba. Ayan, para natagtag na agad yung ating nakain. Number 8, make room for vegetables and fruits, of course. Okay? So, don't ignore fruits and vegetables sa ating mga charcuterie table. Yan, usong-uso ngayon yan, yung mga grazing table, no? They make great snacks and an even better side or main dishes. Ayan, so, yan, maganda. This is the healthy, colorful way to enjoy your holiday buffet. Yan. So, sabi pa dito, be buffet savvy. Kadalasan naman handaan, di ba? Buffet. Okay? So, hindi yung pagpasok mo, kuha ka na ng kuha. Check out all your options. Ikutan mo muna sa kaka pumili. Hindi yung unang nakita mo, sandok ka ng sandok, saka mo pagsisisihan na may mas masarap pa pala dun sa kabilang dulo. Ayun. So, aside from that, baka naparami ka dun, hindi mo na matikman yung iba. Don't shop hungry, sabi pa dito. Eat before you go shopping. Ito, pagpunta sa mga mall. Alam nyo ba ang strategy ng mga Starbucks, ng mga Cinnabon? Nangangamoy ang kanilang mga produkto. So, ang tendency, maeengganyo kang kumain. Pero pag busog ka bago ka pumunta sa mall, no, yung sense of smell mo medyo ma-taper at hindi ka gaanong magugutom do sa mga nakakaengganyong pagkain na naaamoy natin sa mall. Yan. Now, number 11, cook from and for the heart. For our mommy, o mga daddy, yung mga ating chef sa pamilya, to show family and friends that you really care about them, be creative with your recipes. No? So, masarap nga naman talaga ang sisig, masarap nga naman ang lechon belly, okay? Pero, sabayan din naman natin ng mga healthy preparations, ng mga other choices, para hindi din naman tayo guilty sa kanilang kalusugan. And number 12, ito yung pinaka-importante. Pay attention to what really matters. Anong ibig sabihin nito? Although food is an integral part of the holidays, of the reunion, syempre, kailangan nating mabusog, ika nga, but the main focus is the family and even the friends. The laughter and the cheer, the reunion. Ayan. Kaya nga po, di ba, nung pandemic, buo pa rin tayo kahit online, no? Hindi man tayo sabay-sabay nagkakainan, pero yung nagkakakwentuhan, doon tayo nabigyan ng focus eh. Nagkwentuhan, nagkumustahan, ayun. So, there should be balance and moderation sa lahat ng bagay. So, avoid overindulging in eating, 'di ba? Ayun. So, let's give time for one another, magkumustahan, magkaroon ng devotional time as a family, as friends. Okay, magkantahan, karaoke, no? Let's enjoy the holiday season, no? With the real reason for the season, with Jesus in the center. And of course, part of the rejoicing, ang ating Panginoon, gusto rin naman niyang ma-enjoy natin yung mga pinagsasalu-saluhan tuwing ganitong Kapaskuhan at even sa pagdating ng bagong taon. So that's it po today sa ating programang Usapang Pangkalusugan ng ating 12 healthy tips para ngayong darating na Kapaskuhan sa ating Noche Buena. Nawa po sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong mahalagang impormasyon tungkol sa ating paksa sa araw na to. So dalangin ko na mamuhay tayo ng malusog sa katawan at kaisipan. So abangan niyo po muli ako sa susunod na taon, 2024, dahil next Saturday, ang ating usapang pangkalusugan po is about dental health. So makakasama niyo po muli ako sa unang Sabado ng taong 2024 dito po sa 11:43 DZMR para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po
sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Merry Christmas po sa ating lahat and have a blessed New Year.